Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 5A na ilalarawan ng mga paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Bago tayo magtungo sa ating paksa, balikan muna natin ang ilang pangunahing prinsipyo mula sa iba't ibang pananampalataya tulad ng Kristyanismo, Islam, at isasama na rin natin ang Budismo. Makikita natin na bawat relihiyon ay may sariling turo tungkol sa pakikitungo sa kapwa. Sa mga susunod na slide, pag-aaralan natin ang bawat isa upang mas maunawaan natin ang kanilang ipinapahayag. Para sa Kristyanismo, malinaw ang katuruan tungkol sa pakikitungo sa kapwa. Mula sa Mateo 22:39, ang utos na, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamahalagang gabay ng pananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin, isa sa mga paraan upang ipakita ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos ay ang pag-ibig sa kapwa, kung paano natin ibigin ang ating sarili. Sa Islam naman, isa sa limang haligi ang zakat o pagkakawang gawa. Ito ay tungkulin ng bawat mananampalatayang Muslim na tumulong sa mahihirap at nangangailangan. Hindi lamang ito simpleng pagbibigay, ito ay paraan ng paglilinis ng sarili at kayamanan. Dito nakikita na ang pananampalatayang Muslim ay may kasamang malasakit at responsibilidad sa kapwa. Sa Budismo, mahalagang bahagi ng turo ang karuna o awa at meta o kabutihan para sa lahat. Ito ay nakaugnay sa Eightfold Path na nagtuturo ng tamang pag-uugali at pamumuhay. Pinapaalala nito na dapat umiwas sa pananakit at lagi sanang isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa, maging tao man o anumang nilalang. Iba-iba ang pinanggagalingang pananampalataya, Kristyanismo, Islam at Budismo. Pero kung titingnan natin ng mabuti, ang kanilang mga pangunahing turo, may isang mahalagang punto na nagtatagpo ang lahat, ang pagkalinga sa kapwa. Ipinapakita nito na anuman ang relihiyon, mahalaga ang malasakit, kabutihan at pagtulong sa iba. Kung ganon, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Paano ko naman maipapakita ang pagkalinga sa kapwa sa araw-araw? Hindi kailangang malaki o mahirap ang paraan. Minsan, ang simpleng kilos ng kabutihan ay sapat na upang maipadama ang ating pananampalataya. Kaya narito ang 10 konkretong halimbawa ng pagkalinga na maaaring gawin ng bawat isa sa atin, saan man tayo naroroon. Ang simpleng pagtulong sa nangangailangan ay malinaw na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa. Sa ganitong kilos, na ipapakita natin na ang ating pananampalataya ay may kasamang responsibilidad na umalalay sa iba. Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng solusyon. Minsan, kailangan lang nila ng taong handang makinig. Sa pakikinig ng may malasakit, ipinapakita natin ang tunay na pag-aalala na isang anyo ng pananampalataya sa gawa. Ang pagbabahagi ng pagkain, gamit o kahit simpleng tulong ay konkretong paraan ng pagkalinga. Kapag nagbibigay tayo mula sa puso, ipinapakita natin ang teaching ng kabutihan na itinuturo ng iba't ibang pananampalataya. Ang hindi pakikisama sa anumang uri ng pang-aapi ay isang malaking hakbang sa paggalang sa kapwa. Sa pagprotekta sa inaapi, na isasabuhay natin ang pananampalataya sa anyo ng katarungan at kabutihan. Kapag ginagabayan natin ang kamag-aral o kapatid na hirap sa isang gawain, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang pag-unlad ng iba. Ito ay isang paraan ng pagkalinga na nakaugat sa pananampalataya. Ang mahinahon at magalang na pagpapaalala ay kilos ng malasakit. Ipinapakita nito na nais nating maitama at maging mabuti ang ginagawa ng iba, bilang pagpapakita ng ating paniniwala sa tama at mabuting pag-uugali. Ang pagtulong upang mapayapang maayos ang alitan ay pagkalinga rin. Pinapakita nitong mahalaga sa atin ang kapayapaan, isa sa pinahahalagahan ng maraming relihiyon. Nararamdaman din ng ating kapwa ang pagkalinga kapag may sumusuporta sa kanila. Ang pagbibigay lakas ng loob ay tanda ng pananampalatayang naguudyok sa atin na palakasin ang isa't isa. Ang pakikiramay ay pagpapakita ng puso para sa iba. Kapag tayo'y nakikiramay, sinasabuhay natin ang turo ng iba't ibang relihiyon tungkol sa pag-unawa at pagdamay. At ang maayos na pakikisama ay simpleng paraan ng pag-aalaga sa relasyon natin sa iba. Sa paggalang sa bawat tao,
Ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa anyo ng kabutihan at pagkakapantay-pantay. Ngayon na nakita na natin ang 10 konkretong paraan ng pagkalinga sa kapwa, malinaw na ang pananampalataya ay hindi lang nakikita sa salita, kundi sa mga simpleng kilos ng kabutihan na ginagawa natin araw-araw. Iba man ang pananampalataya ng bawat tao, iisa ang mensahe, ang maging mabuti, maging maalaga, at maging handang tumulong. Ang 10 ito ay paalala na kahit maliit na gawain, may malaking epekto sa buhay ng iba. Bago tayo magtapos, nais kong pagnilayan ninyo ang tanong na ito. Tiningnan natin ang 10 konkretong paraan ng pagkalinga sa kapwa, at bawat isa ay mahalaga. Pero iba-iba tayo ng lakas at pangangailangan. Kaya tanungin ninyo sa inyong sarili, alin dito ang kailangan ko pang palakasin? At ano ang maliit pero totoong hakbang na pwede kong simulan ngayon para gawin iyon? Isulat ninyo ang inyong sagot ng tapat at personal. Sa huli, ipinapakita sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa isip o salita. Kailangan nakikita ito sa ating pagkilos at pakikitungo sa kapwa. Kaya tama ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ito ang paalala na ang bawat maliit na kabutihan, bawat pagtulong at bawat pagpapakita ng malasakit ay bahagi ng buhay na pananampalataya. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!